Mga kasubaybay, muli, ang inyong kasubaybay ay merong nais muling ipaabot sa ating kinaukulan. Alam nyo mga kasubaybay, ang China, kung hindi ako nagkakamali, nangyari to panahon ng Duterte. Na dito sa aming probinsya, may kumakalat na balita. Bagamat hindi basta kumakalat ha, ito'y talagang totoo. Na ang bansang China ay may ipinadala dito sa ating bansa. Kwento sa akin ito pero totoo to. At dito sa aming probinsya, nagpatawag ng pulong yung mga Chinese, siguro opisyal yan ng kanilang gobyerno. Lahat ng mga inchik dito sa aming probinsya pinatawag para lamang pulungin at ang paksa ng pulong kung sakali daw na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China, kinakailangan daw na yung mga inchik na nandito sa aming probinsya dapat daw full support sa kanilang bansa. Sapagkat ipinaalaala nung mga Chinese official na yan na kaya lamang daw sila naririto, yung mga negosyante dito sa atin, at yung mga naninirahan dito, kaya lamang daw sila naririto ay para lamang sa negosyo. Pero yung suporta nila, ang sabi, dapat sa China. Ibig sabihin, noon pa man pinaghahandaan na ng China na girahin ang ating bansa. Na yan naman, yan China na yan, mahal na mahal ng taga Davao. Kahit ang ating bansa ay gusto ng angkinin, mahal na mahal pa rin nila. Hindi naman lahat ng taga Davao. Meron lamang isang kilala at tanyag na pangalan na talaga namang mahal na mahal nila. Mga kasubaybay, kaya nalaman ng inyong kasubaybay, mayroon akong isang kaibigan na nagtatrabaho sa inchik. Siya mismo ang nagkwento sa akin na yung kaniyang amo daw ay pinuntahan din, kinausap din para pulungin tungkol dun sa plano nila na ipaabot sa mga Chinese national na naririto sa aming probinsya ang tungkol sa balak nila na giyera. Sinisiguro nila na yung lahat ng mga inchik na naririto sa aming probinsya ay nakasuporta talaga sa kanila. Bagamat yung inchik na yun, sabi ko nga hindi naman lahat ay masama. Yung inchik na yun na amo ng aking kaibigan, kamag-anak pa malapit pa sa kamag-anak, hindi pumunta. At ang sabi daw nung kanyang amo, tahimik na daw ang buhay niya rito Bakit pa gustong guluhin? Yun ang sabi. Ibig sabihin, hindi rin sumasang-ayon ang ilan sa gusto ng China. Dahil yun nga ang katuwiran. Tama naman. Bakit pa nga naman gugustuhin ang kaguluhan? Tahimik na sila dito sa ating bansa. Alam naman natin sa kanilang bansa, kontrolado nga. Kahit pangkaraniwan mong pagkilos, di ba, kontrolado ng kanilang gobyerno. May bantay ka bawat oras. Naka-CCTV ka. Ganun sa kanila. Kaya siguro naramdaman nung inchik na yon na iba ang sistema dito sa ating bansa na gusto pa nilang guluhin. Sipin mo yan. Ngayon, kitang-kita nga natin, hindi ba? Yung sigalot dyan sa West Philippines Ang tanong, kung sila ba'y hindi pumasok dyan, may gulo ba? O doon sa mga maka-China dyan, sana mapanood nyo ito. Yun ang tanong ng inyong kasubaybay. Kung sila ba ay hindi pumunta dyan sa West Philippines may gulo ba? Wala naman. Ano lang sinasabi nung ilan na yung ilan
Bakit ang Vietnam? Nandyan din. Bakit? Matagal na rin dyan ang Vietnam pero hindi sila nanggugulo. Hindi katulad ng China. Lahat gusto na nilang kunin. At nakikipagtulong. Alam ko, ang Vietnam nga nakikipagtulungan pa rin sa mga Pilipino na mga mangingisda. Magkakaibigan sila. Pag dumating itong halimaw na China, paalisin ka, babanggain ka, wawater cannon ka, aagawin pati mga kung ano yung nasa para sa iyo. 'Di ba? Hindi pa pero panahon yun Digong yata, panahon pa nga ni Digong yun na mismong pinaghirapan ng kababayan nating mangingisda. 'Di ba kinukuha? Kung alin pa yung magagandang isda at matatabang isda, pinipili pa nila. Pinaghirapan yun ng ating kababayan. Hindi man lang nag-react yung ating Pangulo nung panahon na yun. Di ba? At alam din natin yung mga mangingisda na binangga yung kanilang sasakyan, yung kanilang bangka. Nakita natin yung hulihan ng bangka, talaga naman putol at may namatay pa roon. Anong sinabi nung nakaraang administrasyon? Ibahagi lamang ng buhay sa karagatan. Sipin mo yan. Yan sila. Tapos ngayon, pagtatanggol niyo yung mga taong walang pagmamahal at malasakit sa mismong kababayan, ewan ko sa inyo. Hindi ko alam kung anong nasa isipan nyo. Namatay na kababayan mo, buhay yung buhay ng kababayan natin. Bilang Pangulo dati, noon yung malasakit maramdaman mula sa'yo. Lalo't ibang lahi. Nasa teritoryo pa naman natin. Mula noon hanggang ngayon, ganyan sila. Hinaharas nila. Pagtatanggol nyo pa. Ewan. May mga kababayan pa rin na naluloko sila. Sipin mo yan. Wala. Pagkatapos, may Pangulo na nararamdaman ang malasakit ay pipilitin yung agawin ng kapangyarihan. Ano ba naman kayo? Wala. Kaya alam nyo mga kasubaybay, sa ganang inyong kasubaybay, pukusan ito ng pansin ng ating gobyerno. Unti-unting palayasin dito yung mga hinayupak na mga yan. Diyan na lang sa Binondo, hindi ba? Sa Binondo. Halos puro Chinese ang nanariyan. Nandidiyan nga yung Chinatown. Paano nagkaroon sila dito? Dapat binubuwag yan. Dapat pinalalayas yung mga yan. Mga Chinatown, mga mga kasubaybay. Bagamat sabi nga, kung ikaw ay may pagmamahal sa ating bayan, at ikaw ay magmamasid sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid, hindi maiwasan nakakapag-init ng ulo. Bakit? Kasi, nasa sarili nating bansa, inaapi ang ating mga kababayan ng mga dayuhan. Kapag ka naman ang Pilipino ay nasa dayuhan at nagkaroon ng kaso, patay ka naman. Pag hindi bitay, kulong ka. Pinapakita ko yung diferensya. Kapag ka ang Pilipino ay nasa ibang bansa, nagkaroon ka ng kasalanan, walang pagsalang pagbabayaran mo ng mahigpit, malupit. Dito, nahuli na sa droga. Anong hatol? Deport. Pauwiin lang sa kanilang bansa. Pilipino, nahuli. Kahit pa sabihing nagamit lang ng mga sindikato, hindi ka na makakauwi. Bitay ka na.
Kitang-kita naman natin, hindi ba alam natin yung kay yung ano, yung sa Indonesia? Bagamat ngayon wala na akong balita pero alam ko napauwi din yun, pero napakatagal na panahon na ikinulong. At sa iba't ibang bansa na may mga kababayan din tayo na nagkaroon ng katulad na kaso, patay, bitayan ang punta. Dito sa atin, nahuli. Ay kita naman natin yung mga nahuli ng mga nakaraan Puro big time yun Bagamat nakulong, pansamantala, ano nangyari sunod? Deport. Anong klase ka? Bansang ang sarili mong mamamayan hindi mo kayang ipagtanggol sa pamamagitan na mga ginawang inutil na batas. Iti alam ko mga batas loko panahon pa ni Corazon Aquino yan na gusto ang baguhin na ngayon ng kasalukuyang administrasyon na napakarami naman tumututol kasi sila mismo ang masasagasaan yung mga matataas na officials na naging instrumento sa paggawa ng mga batas kalukuhan. Alam nyo, sa mga batas na may mga kalukuhan na ganyan, isa ang inyong kasubaybay na nabiktima. Sabi ko nga nung matapos yung kaso, nagkaroon ako ng kaso na hindi ko akalain. May topic tayo dyan. At ito'y tatalakayin ko. Mismong karanasan ng inyong kasubaybay. Okay, muli nagpapaalam inyong kasubaybay. Patuloy na subaybayan ng ating Facebook page at sa YouTube channel, Subaybay Channel upang patuloy kayong may mapanood. Bye-bye.